Isang malakas na lindol din ang tumama sa Davao Oriental kahapon, isang linggo matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon sa FIVOX, hindi ito aftershock at wala itong kaugnayan sa pagyanig noong nakaraang linggo. Si JC Aliponga sa sentro ng balita. Nakunan sa video ng isang netizen ang malakas na paggalaw ng mga kable ng kuryente sa Malita, Davao Occidental. Alas 5:18 kahapon, nangyari ang magnitude 6.2 na lindol. Ilang residente ang agad na lumabas sa kanilang mga tahanan at pumunta sa kalsada para humanap ng ligtas na lugar. Sa Malongon, Sarangani Province, nakuhanan din ng news team ang ilang mga motorista na huminto muna dahil sa kanilang biyahe matapos maramdaman ang malakas na pagyanig. Samantala, sa live broadcast ng PTV News Mindanao, naramdaman din ang malakas na lindol. Para sa mga Mubalik ang PTV News mag-dock cover and hold sa kita mga higala. Pansamantala pang pinahinto ang newscast at agad na lumabas ang mga empleyado ng PTV Davao patungo sa open area bilang safety protocol. Sa inisyal na inulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX na ang lindol ay may magnitude na 6.6 ngunit binago ito sa magnitude 6.2 matapos ang detalyadong pagtaya. Naitala ang epicenter sa bahagi ng baybayin ng Governor Generoso, Davao Oriental. Ipinaliwanag ng ahensya na ang lindol ay hindi konektado sa magnitude 7.8 na yumanig sa Sarangani noong Hunyo 8 at hindi ito aftershock kundi isang hiwalay na seismic event. Ayon pa sa FIVOX DOSE, tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 86 kilometro at nagmula sa Philippine Trench. Naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Naitala ang intensity 3 sa General Santos City, intensity 2 naman sa Legos City sa Davao del Sur, Tupi at Coronadal City sa South Cotabato, Malongon sa Sarangani, Davao City at Baganga sa Davao Oriental. Intensity 1 naman sa Matanao at Magsaysay sa Davao del Sur, Tampakan sa South Cotabato, Glan, Kiamba, Malapatan at Santa Maria sa Davao Occidental at Nabunturan sa Davao de Oro. Walang naitalang malawakang pinsala o tsunami, ngunit patuloy ang paalala ng FIVOX sa posibleng aftershocks. Tiniyak naman ng FIVOX Davao na patuloy sila sa pagbabantay sa sitwasyon at masusing nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa agarang pagpapalabas ng impormasyon at tulong sa mga apektadong komunidad. Ato ginahimo nila karon so far sa karon. Continuation ng gihapon ng QRT dito sa affected areas ng part ng Sarangani. Gikan sa 7.8 earthquakes na itabot katong Monday of June 8, 2026. Samantala, isang magnitude 5.5 na lindol naman ang naitala sa Glan, Sarangani pasado alas 11:30 ng gabi kahapon, Hunyo 15. Ayon sa FIVOX, ito ay isang malakas na aftershock ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Naramdaman ang pagyanig sa iba't bahagi ng Region 12, kabilang ang Sarangani, General Santos City, South Cotabato at Davao Occidental, habang binayad naman sa Davao City. Dahil sa patuloy na aftershocks, muling nanawagan ang Office of Civil Defense Region 11 na manatiling handa ang mga pamilya at komunidad upang maiwasan ang mas malawakang pinsala panahon sa kalamidad. We have to make readiness to be a priority. And what is good now, ang OCD Central Office nagpakanaog na og direktiba na ay 12 parameters nga ipa-comply sa mga barangay mo na mag-partner na po ni Director Matalam pag-implement community level readiness, no? 12
Parami first for communities to be ready for tsunami. Patuloy naman ang whole of government response sa Davao Region kung saan nagtutulungan ang mga ahensya ng pamahalaan para sa relief assistance, paghahanda ng temporaryong evacuation centers at pagbibigay ng psychological first aid para sa mga apektadong pamilya. JC Aliponga para sa Bayan.